No isang araw, eto lumabas ng balita na to, di ba? 41%. Oo, or 4 sa 10 Pilipino ang gustong ipa-impeach si Sara Duterte. Oh. Binild up mo na ng sobra-sobra. Wagas ang pagkaka-build up, mga kutsar. Kahit sa social, lahat ng social media, wagas ang pagkaka-build up. Build up ng trolls, binoost na ng kung sino-sinong trolls. Tapos lahat ng mga bubulagers, ang ingay, etc. Tapos merong mga live stream yung mga bubulagers kung saan-saan. Sinasabi, I love Duterte, Sara Duterte, the best, etc. Oo, ganon. Ginawa mo ng lahat. Nagparally ka pa. Umabot ng 1.5 million, 1.4 million yung rally. Ang ending, butata pa rin si Sara. Umi-effort ka na lahat-lahat. Butata ka pa rin. Ang saklap, men. Ang saklap mo, men. VP Duterte's trust rating drops by 10%. Ay, my goodness ba? Imagine mga kutsero, nalampasan na siya ni Martin Romualdez. Sino nyo? Si Martin Romualdez, 59%. Si Sara Duterte, 48%. Tapos sabi pa nila, pag nangyari na yung INC rally, sigurado tanggal si Bongbong Marcos. Ay, wait, sino pa rin ba presidente natin ngayon? Sino pa rin ba? Sino pa rin ba presidente ng Pilipinas ngayon? Bongbong Marcos pa rin. Marcos pa rin. Marcos pa rin. Marcos pa rin. No isang araw, eto lumabas ng balita na to, di ba? 41%. Oo, or 4 sa 10 Pilipino ang gustong ipa-impeach si Sara Duterte. Oh. Eto, tulad nito, ito yung sinasabi ko sa inyo na pambubudol ng mga DDMs, bubulagers eh. Binubudol nila yung nakikinig sa kanila. Oo. Ang argumento ba naman ito ni Salto Panelo? Ang sabi niya, paano mas dadami ang 1,500 respondents sa isang survey sa 1 million ng Iglesia ni Cristo na nandun? Di hamak mas marami yung 1,000 1 million kaysa sa 1,000. Tama naman siya doon. Mas marami nga naman ang 1 million sa 1,000. Oo. Pero, mga kutsero, lalo-lalo na sa mga taong nakakaintindi kung paano tumatakbo ang survey, yung pong numero na kanilang sinosurvey na 1,500, 2,000, etc. is only a representative sample. Ibig sabihin, representante ito ng kabuuan. Siyempre naman, mga kutsero, sino ba namang matinong survey company ang magbabahay-bahay sa 70 million voters? That's not just a waste of time, it is a waste of money. So, anong gagawin? Itong mga statistician, mga kutsero, mahuhusay itong mga statistician na ito eh. Itong mga statistician, ginagawa nila yung math, nagmamathematics sila, nagmamathematics. Ang ginagawa ho nila, pinapaliit nila yung 70 million. Sasabihin nila, ano ba ang pinakamaraming tao na pwede nating interviewin na magre-representa sa 70 million? Ayon sa mathematics, 1,500. Sapat na. Sapat na ang 1,500 para kuhain ang pananaw ng bawat Pilipinong botante sa Pilipinas. 1,500. So, pag sinabi yung 41%, it is 41% of 100. Ano ho yung 100? 100 is 70 million voters in the Philippines. Ilan ho ang 41% ng 70 million? Ilan ho ang 41% ng 70 million? Kumpitin natin. May calculator nga pala ako. May calculator nga pala ako. Oo nga pala. Wait lang. 70 million. Okay. Times 41%. 28,700,000. So, mga kutsero, 28,700,000 na mga Pilipino gusto nang tanggalin si Sara Duterte. Yun, Salpanelo.
Yun, Salto Panelo. Oo, yun. Yun, Sal Squared Panelo. 28 million. Ano mas malaki? 28 million o 1.4 million? Alam niya. Huwag niyong gawing bobo ang sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng hindi pagpapaliwanag ng mga bagay-bagay na mga detalye tungkol sa mga survey. Pero ito yung malaki. Ito yung malaking bagay, guys. Oh, ito yung malaking bagay. Binild up mo na ng sobra-sobra. Wagas ang pagkaka-build up, mga kotsar. Kahit sa social, lahat ng social media, wagas ang pagkaka-build up. Build up ng trolls. Binoost na ng kung sino-sinong trolls. Tapos lahat ng mga bubulagers, ang ingay, etc. Tapos merong mga live stream yung mga bubulagers kung saan-saan. Sinasabi, I love Duterte, Sara Duterte the best, etc. Oo, ganon. Ginawa mo ng lahat. Nagparally ka pa. Umabot ng 1.5 million, 1.4 million yung rally. Ang ending, butata pa rin si Sara. Umi-effort ka na lahat-lahat. Butata ka pa rin. Ang saklap, men. Ang saklap mo, men. Bakit? Ito, puntaan natin, guys. Ito. VP Duterte's trust rating drops by 10%. Ay, my goodness ba? Goodness gracious, great balls of fire. Goodness gracious, great balls of fire. Tayo dyan. Oo. Grabe siya. Grabe siya. Tapos sabi pa nila, pag nangyari na yung INC rally, sigurado tanggal si Bongbong Marcos. Ay, wait, sino pa rin ba presidente natin ngayon? Sino pa rin ba presidente natin ngayon, guys? Oo, pakwento naman, please. Sino pa rin ba? Sino pa rin ba presidente ng Pilipinas ngayon? Bongbong Marcos pa rin. Marcos pa rin. Marcos pa rin. Marcos pa rin. First, performance rating. Performance rating, guys. Oh, performance rating. Hindi ko na siya malakihan eh. Ito pala, malalakihan pa pala. Performance rating. Performance. As per performance, mga kotsero, President Bongbong Marcos ang pinakamataas with 64 percentage points. Oo. Pag fist bump, ano lalabas? Try natin, fist bump. Wala. Botata eh. Ayun nga. Sorry. 64% si President Bongbong Marcos sa kanyang performance rating. According to survey. Si Sara Duterte, 48%, guys. 48. Diyos ko. Nakakahiya. 48%. Oo. Mukhang sa publikos na lang nagre-rating si si Sara. Mukhang doon na lang siya nagre-rate. Oo, sa publikos. Oo, mukhang doon na lang eh. Imagine mga kotsero, nalampasan na siya ni Martin Romualdez. Sino nyo? Si Martin Romualdez, 59%. Si Sara Duterte, 48%. Grabe siya! Oo. Pero ang tindi ni Jesus Escudero, 65%. Contender. Contender si Jesus Escudero. Mukhang ang nakakakita ako ng future. The future is bright. Pero either yung second lady ba ang tawag doon? Either yung second lady natin magiging fashionista. But anyway, 65%. Mas mataas pa siya kay PBBM ng 1 point. Pero si Sara, yun ang matindi. Matindi, 48%. Performance rating to
Performance rating. Performance rating. Ayan oh. November 10 to 16. Actually, baka nga hindi pa kasama dito yung ano yung impact nung rally. Kasi November 10 to 16 eh. Baka pag naglabas ang Okta ng first quarter survey ng 2025, baka doon pumasok. But anyway, tingnan natin. NCR. Pinakamalaki kay PBBM ay ang Balanced Luzon with 72%, much expected. Kay Sara Duterte naman is Mindanao with 92%. So expected na yan, given na yan. Pero mga Kojero, ito yung mga ito yung napakalaking contributor sa kanyang pagbagsak. Oo. Yung NCR and Balance Luzon. Laki ng bagsak eh. Oo, laki ng bagsak. And pati sa socio-economic class na tulad natin, DNE, mga hampas lupa. Ayun, 47%. Oo. Nakakatuwa naman to. So ibig sabihin hindi na masyadong affected ng personality politics ang mga Pilipino. So this is good. This is quite good. Quite. So yan. Grabe, 48% to. Performance rating. Ito yung pinakamasakit. Puntahan natin yung pinakamasakit, yung trust rating, yung tiwala. Tiwala ng taong bayan kay Sara Duterte. Tiwala ng taong bayan kay Sara Duterte. Ano ang tiwala ng taong bayan kay Sara Duterte? Eto na. Ito, trust rating. Ang tindi. Ay, lumaki. Yan. Trust rating yan. Ayan, November 10 to 16, trust ratings. Ito'y matindi. Ayan, 65% si PBBM. 49% si Sara Duterte. 51% ng mga Pilipino ayaw na kay Sara Duterte, mga Kojero. 51% ng voting population ng Pilipinas ay ayaw na kay Sara Duterte. 51% ang wala ng tiwala kay Sara Duterte. January last year, nasa high 80s pa si Sara noon eh. High 70s, low 80s. Sa survey. Span of 1 year lang, bagsak siya sa 49. Diba? Namumulat na ang Pilipino, guys. Namumulat na ang sambayan ng Pilipino sa kababuyan ni Sara Duterte. Ayan sa area. Siyempre, Mindanao, given na yan kay Sara. Pero, eto, laki ng binaba, 30 tsaka 28. 66 tsaka 74 kay PBBM, Si Cheese steady lang tsaka si... Eto, tira nyo Si Cheese tsaka si Martin Romales, of course, they're associated with the administration. So tingnan nyo, hindi masyado nakakalayo yung kanilang tawag dito, mga scores. Kaya lang mas mataas si Chis Escudero, feeling ko, the heart factor. The heart factor, heart evangelista. Kasi feeling ko na nare-reach na yung millennials. Yung millennials, Gen Z, dahil kay heart. Yan. So, kaya mas mataas si Chis Escudero. 70. Tsaka NCR lang NCR. So, baka, nare-reach ni Chis Escudero yung mga, mga fans ni Heart. The heart factor. Diba? Kaya feeling ko, kaya mas mataas to si Chis Escudero. Pero kung titignan mo naman, practically, hindi sila nagkakalayo 66, 71, 61, 74, 66, 61. Hindi halos nagkakalayo halos dikit. Pati sa Mindanao, halos dikit sila So siya? So hindi, feeling ko it's really the heart factor. Si Heart talaga. Si Heart. Yan. Pero, pakinggan natin mga Kojero,
yung interpretation nung nag-conduct mismo ng survey. Ay, ito pala yung difference. Ito muna pala. Pag-usapan natin itong difference. Comparative trust ratings. Oh. Ayan, kay Sarah sa baba. Ito kay Sarah nasa ilalim, ha? Ito kay Sarah. Okay. From September 2024 to November 2024, minus 4%. Buong Pilipinas. Sa Mindanao lang siya umakyat, plus 3. Ba't kaya? Pero Balance Luzon and Visayas, ang laki ng ano niya, very, very significant. Mga kotsero, wag niyo kakalimutan, basta lumampas ka ng 5%. No, basta lumampas ka ng 5%. That's already significant. That's a significant result. That's a significant change, kumbaga. Lumampas ka ng 5%, significant change. So, laki, Actually, pati yung kay Cheese, may bagsak siya, bumaba. From 24 to 18, may mga baba din siya So, sabihin, mas mataas pa pala siya nung nakaraan. Ayun. Si Martin Romales, may +1 na pagtaas. Okay. Yung Chief Justice, mga kotsero, wag na ho natin pag-usapan yan. Kami-kami lang ang mga law student ang nakaka-appreciate niya. Oo. Kasi, alam niyo naman, ang trabaho ng Chief Justice, medyo talaga yan malayo sa sikmura ng ng taong bayan yan. So, dapat talaga hindi na pinag-uusapan yan. Dapat di na siya sinasama sa mga survey kasi nagmumukhang kawawa yung Chief Justice. Anyway, di ba importante din naman yung trabaho niya, pero dahil maraming hindi nakakaintindi ng trabaho niya, yan tuloy, nagmumukhang kawawa si Chief Justice. Pero mahusay si Chief Justice Alexander Gesmundo. Mahusay. Anyway, papahinga kayo natin yung sinabi ni Okta. Bakit ganun yung numero? Anong nangyari? Ito yung sinasabi kong medyo mahaba. Kasi this is around 14 minutes. Pero alam nyo mga kotsero, ito kasi kailangan nating maintindihan from the researcher's point of view. Kasi sila yung nag-conduct ng survey So, pakinggan natin. Fourth quarter survey. Your fourth quarter survey, quite interesting the numbers. I'm looking at the numbers right now. Medyo malaki ang double digit ang binaba dun sa trust rating ni VP Sara from 59% nung third quarter, I think, to 49% in the fourth quarter. This survey was conducted November 10 to 16, di ba? Could you run us quickly through what could possibly have triggered that kind of a drop of 10 percentage points? Yeah, that's a good point, Ed and Danny, my friends. So actually, may nagbanggit na she has been having a continuous drop in numbers since last year pa. I mean, actually since 2022. After they won the elections, nasa 80 to 90% in trust and performance ng Sir, if I may, sir, I have the graph in front of me. For Sara, from October 22, this is your graphic. October 22 was 86%. By November 2024, it's now at 49%. That's that's quite that's parang nakalahati. That's from October 2022. But we're also seeing her numbers are still very strong sa Mindanao. Yes, definitely. So it's not happening in Mindanao where she's seeing the drop. Kumbaga, consistent. She's hold on to her numbers sa Mindanao. But it's in NTR and Balance Luzon mostly na yung decrease ay nakita natin. And again, this is a nationwide survey, 1,200 respondents. So plus minus 3% margin of error. And yun nga, medyo... plus minus 3 lang sila. Except for Mindanao, medyo across the board. We're seeing the decline. And you're asking kung ano yung reason? Well, what could be the reason? Several. I mean, isang hypothesis ko, and I even tell si Ronald Llamas about this, is yung mga Filipinos generally don't like yung conflict. Ayun. We're kind of peace-loving. Gusto natin medyo kaya parang ganyan. Parang, focus lang sa trabaho. Focus sa mga problems natin. And isa sa mga key problems natin is inflation. I mean, even the survey showed that
inflation is still one of the top concerns of the Filipinos. Pero, syempre, pag nagkakaroon ng things that happened over the past month, hindi na naman yung impeachment. Impeachment is parang end result na nangyari because of the culmination of what happened or what's been going on over the past few months. Pero, yung nangyari sa Congress, yung after the hearings, and yung Quadcom, and then nagkaroon ng yung mga threats. And I think, yun, hindi naman siya incident na hindi nag-propagate. In fact, it's one of the most viewed news stories nung last year because it reached all over the world. And I think that has definitely affected, kasi kung inabot yung mga OFWs sa mga balita, I mean, not just the OFWs, but, it gets people talking, and I think, yun nga, and that's one of the, for me lang, it's just a hypothesis, hindi naman natin alam for sure kung ano reason, pero sa tingin ko, yan yung isa sa mga reasons kung bakit. And I think aware din naman yung side nila about declining numbers because, they're probably getting a survey din, baka may survey sila, may references sila, and it's getting more or less the same results or same situation. And maybe that's the reason kung bakit medyo parang nag-recalibrate sila ng mga talking points, ng mga strategies nila. Kasi, nag-iba nga sila ng strategy. Yung discussion. Yes, they're running for people. Pansin nyo yun, nag-iba sila ng strategy itong mga DDEBs. Itong si Rodrigo Duterte. Nag-iba siya ng strategy. Dati, dinadaan sa tapang, di ba? Tapang. Ngayon, iba na. Biglang na uli sila, balik sila sa strategy ng unity. Kakasabi lang ni Sara ng December. Wala nang forgiveness. Oo, walang forgiveness. Kakasabi lang ni Sara nung noong December Oo, sabi niya. Ang Christmas season is a season for forgiveness. At sabi niya, kailangan ko lang sabihin yun pero kung tatanungin, walang forgiveness. Di ba? Oo. Bait-baitan nga, Angelica. Oo, Angelica G. Bait-baitan nga. Oo, lahat ng lakad niya ngayon, nakasmile. May pag-ganun-ganun pa siya. Pag-ganun-ganun. Diyos ko, tigilan ako. Hindi ka ganyan sa totoong buhay, Sara. Wag ako, budol. Oo. Nakapag ganun-ganun pa siya buwan kumaway ganun-ganun. Pa-demure kunyari. Di ba? Demure. Oh. Pag ganyan-ganyan, confetti. Confetti! Sana? Confetti! Ayan! Confetti. Oo, ganun. No? Isa Japan. Tapos lalapit sa mga senior citizen. Kunyari, mabait. Oo, ganun. Oo. Okay, bulahin, oy! Okay, bulahin! Matagal na kaming nabola. Peace, and it's more about peace and unity again. So, parang binabalik nila yung discussion back into peace and unity instead of yung adversarial na nangyari sa ating Yes. Hindi sila yung nag-peace and unity, Professor INC yun. Yung mga Duterte, parang rin Hindi, hanggang ngayon, the Dutertes didn't show up at the rallies and ang messaging nila is still, they're still against the government. So, ang tatanong ko lang, kung ganyan ang kanilang messaging, medyo nag-tone down nung hindi na nagtitrete na mag-assassinate at hindi na, medyo tempered na yung choice of words. Oo, kaya lang, kung ganyan pa rin ang posisyon nila against this administration, sa tingin nyo, tuloy-tuloy ang trend na yan na pababa. Yeah, I don't know Ami, if it can still get any lower. Too soon to tell. I mean, they're still holding on to some sa Mindanao, I don't think na babagsak yung numbers nila sa Mindanao, to be fair. And sa Visayas, they also have some areas na they're still holding strong sa Visayas. Not the whole of Visayas, pero some parts of Visayas, their numbers are still good. Pero sa NCR ang balance nun, I guess it's possible na pwede pang bumaba. I mean, ako, on the ground, I still see some people or talk to some people who support the Duterte, even sa NCR.
to balance the sun. But I think that number's been decreasing. And for the average person, may hindi naman talagang, doon sa ano namin, political preference, it shows na maraming mga independent-minded Filipinos. And for these people who are independent-minded, sila Okay. parang sway nitong mga, yun nga, yung mga adversarial events na nangyari ng past years. Kasi yung mga, syempre, yung mga supporter nila, they're probably solid Hardcore supporters yun, no mga matter what supporters, happens. for sure. Pero what about yung block of Filipinos na mga more or less independent? And, that's probably about almost half of mga Filipinos. And, if sila para mga swing voters natin, and if you lose their support, it's going to be very difficult to win a national election. Sir, yung perception nyo ng pagbaba, kasi you conducted a survey at the time na pinaka-vocal si VP Sara, di ba? Yan yung pinakakalaban siya that period eh. Pero do you think siya mismo ang isang malaking dahilan sa pagbaba ng trust rating? Pero how much of that was affected by the Quadcom investigation? Hindi lang yung Quadcom pala, pati yung sa Committee on Good Government that directly focused on her, yung paggamit niya ng confidential funds niya, yung sa Uy, talaga yun eh. OVP, Mag-isa saka impeachment yung yun sa din eh. Department of Education. Ano sa tingin nyo yung mas malaki ba yung weight nun? Kasi I'm asking because sabi ng Quadcom, si Congressman Abante, itutuloy pa raw ng Quadcom eh. Meron pa raw silang mga ibang kailangang linawin doon sa mga issues na yon involving the Dutertes. Actually, Annie, those are good points. And I think it's a combination of both. And pag titingnan natin yung pag-i-track natin yung since we do the survey quarterly, una nag-surface yung mga, yung mga hearings about the confidential funds and the Intel funds. Sometime nung 2023, I think. And that's also the time na talagang nag-start na rin ma-affecting numbers ni Vice President. Because of the confidential funds. But I think at that time, she was still seeing baka mga 70 trust and performance. Yeah. So, kumbaga, the confidential funds and the Intel funds have started to have an effect on her numbers even in 2023. Pero yung most recent one, like yung November of last year, yun din yung mga about yung mga Quadcom hearings and about yung pinasapina nila and all these items na nangyari which led up to yung Chief of Staff ni Vice President yung subpoenaed. And I think those events na nangyari at that time, Ano kaya nangyari doon, no? parang we saw a further decrease in numbers kasi at that time, pag-away si Sara. October, she was still seeing 59% trust. That's about 6 out of 10. And now it's about half. So parang nawawala siya ng 1 out of 10 Filipinos being nako-convert bigla. Or hindi mo nako-convert. Pero, na may-influence ng mga pangyayari dito na nakikita natin. So I think it's a combination of those things pero her numbers had already decreased even ng 2023 yung when we started talking about the Kung papansinin nyo kanina habang nagsasalita si Professor Guido, na-distract ako dun sa nangyayari sa background. Pinakita kasi nila yung nag-aaway sila Joel Chua at si Sara Duterte. Ano mga kochero, yun yung dahilan kung bakit na-turn off ang Pilipino kay Sara eh. Yun yung dahilan. Yun yung dahilan kung ba't na-turn off ang Pilipino kay Sara. She has no regard for authority. She has no respect for rules. She has no consciousness that there is a world outside her. Wala siyang konsepto na mayroong mundo sa labas niya. Ang importante sa kanya, siya lang. Kung anong gusto ko, yun ang gusto ko. Wala nang iba. And I think yun yung yan yung nakita ng taong bayan na na turn off talaga. Kaya bagsak, mababagsak. Oo. Kaya hindi mo maisasalba sa pakyut-pakyut eh. Hindi mo na maisasalba sa pakyut.
Hindi mo na maisasalba sa pag ganun-ganun, pa pitithay, oo, pa ganyan-ganyan, pa whatever, pa kalma-kalma. No, kasi we have already seen the real Sara Duterte. Wala na, tapos na ang boxing. Alam niyo mga kochero, ang Pilipino, judgmental whether we like it or not. Judgmental ho tayo at kung ano yung nakita nating pangit, yun na yung tumatatak sa utak nating lahat eh. Kaya kanina habang nagsasalita si Professor Guido ng kung ano-anong tungkol sa numero, hindi rumerehistro sa utak ko kasi inoobserbahan ko yung video kanina sa likod. Oo. Imagine mga kochero. Inaway niya yung congressman in their own turf. It's a surprise, hindi siya kinontempt.